sama-sama tayong magiging karakli. Dalawampung opisyal at kawani ng DPWH at 5 opisyal ng mga construction company ang naharap ngayon sa reklamong graft sa Ombudsman. Kaugnay po yan sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan. At isa po sa kanila si Engineer Bryce Hernandez na naghain naman ng writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court dahil nanganganib niya ang buhay niya sa Pasay City Jail. Saksi si Joseph Moro. I'm getting very angry. Idineklara lang tapos na pero walang flood control project na nadatnan si Pangulong Bongbong Marcos na mag-inspeksyon sa Barangay PL sa Baliwag, Bulacan noong nakaraang buwan. Kabilang ito sa pinagbasehan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa paghahain ng reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ang tumayong complainant sa Ombudsman. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo galing sa DPWH Bulacan District 1, sina dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, construction chiefs na sina JP Mendoza at John Michael Ramos, pati ang iba pang taga-opisina ng District 1 hanggang cashier dahil nabayaran ng ilang ghost project tulad ng binisita ng Pangulo. Pinakita din ng Pangulo, may resibo na bayaran ang SIMS trading. So may nag-issue, may mga nag-authorize ng pagbayad doon. Inireklamo rin ng 5 taga-construction companies sina Sally Santos ng Sims Construction Trading na umaming nag-deliver ng mga kahong-kahong pera kay Hernandez, Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Robert Imperio ng IM Construction Corporation, Maria Roma Angeline Rimando at Sara Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Hindi pa kasama sa reklamo ang asawa ni Sara na si Pacifico o Curly Discaya. Si Sara Discaya lang po ang umamin under oath na siya ang beneficial owner ng St. Timothy. Huwag po tayong mag-aalala. Kagaya ng sinabi ko, marami pa to at una pa lang ito. Lumabas sa investigasyon ng DPWH Internal Audit Service o IAS na may sabwatan at paulit-ulit na skema o sistema ang mga inireklamong taga DPWH sa mga kontraktor para palabasing natapos na ang mga proyekto at makasingil sa gobyerno. Ngayong may nakahain ng formal na reklamo o complaint dito sa Ombudsman, ang Ombudsman ay magsasagawa ng preliminary investigation at pagkatapos ng investigasyon ay maghahain naman ng formal na kaso sa Sandigan Bayan kung saan ito lilitisin. Ang importante dito, maibalik ang pera ng tao. Sinusubukan pang makuha ng GMA News ang panig ng mga sinampahan ng reklamo. Ang abogado ni Hernandez gusto pa raw mabasa ang buong complaint. I haven't seen the complaint just yet. However, my take lang is, have we seen the complete picture? Bakit meron lang agad criminal complaint? And I just want to see, sino ba ang respondents dito? Kanina naghain sila ng writ of amparo petition sa Pasay Regional Trial Court. 3 ang hiling nila, mabigyan si Hernandez ng Witness Protection Order, mailagay siya sa Witness Protection Program ng DOJ at mailipat mula Pasay City Jail papuntang PNP Custodial Detention Center sa Camp Crame. Ayon sa kanyang abogado, nasa peligro ang buhay ng DPWH engineer sa Pasay City Jail dahil yan sa mga ibinunyag nito sa Kamara. Kabilang ang pagpangalan kina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva na mga nakikinabang umano sa mga proyekto ng DPWH. Right after the revelations were made, the threat became exponential. That's why it highly suspect yung pag-transfer sa kanya from PNP Custodial to the Pasay City Jail. The movant ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. So this is not speculative. This is real. There is a threat and there is a threat sa security ni Bryce. Pangamba ng abogado ni Hernandez, posibleng maapektuhan ang mga susunod na ibubunyag nito oras na manganib ang kanyang buhay sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Di ba? Here is my client courageously divulging details and yet he was brought to Pasay City Jail. Ano ang impact nun? Dadalawang isip na
he was actually thinking whether what he did nung Congress was a right decision. Magpapadala raw ng sulat sina House Infrastructure Committee Co-Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon para iapila ang paglipat kay Hernandez. We have every reason to fear for the life of Bryce Hernandez in Pasay City Jail. He is at the center of being accused. Si Senator Jinggoy Estrada and Senator Joel Villanueva in the greatest corruption scandal of this decade. Kasabay niya na itinanggi ni Ridon na may kaugnayan siya kay Hernandez. Kasunod yan ang pag-post si Senator Jinggoy Estrada ng yearbook photos na Ridon at Hernandez. Ang caption niya, "Safe kaya tayo sa kanila." Nilagyan pa ito na Estrada ng mga hashtag tulad ng investigation o reunion. At kaya naman pala. We were batchmates in grade school, but he was never my classmate and he was never my friend. No? So, medyo nakakatawa ho na inuungkat po ni Senator Jinggoy Estrada po yung mga yearbook pictures ko nung 12 years old po ako to make a connection to Bryce Hernandez. There's no connection with him. No? So I think that needs to be pointed out. The more important pictures would be the pictures of him with engineer Henry Alcantara, Yusek Bernardo. Those people worked with his father in the city of Manila. Kukonsulta rin daw si Ridon sa DICT at NPC dahil nakita sa litrato ang address ng kanyang lola. Sa gitna nito, sinabi ni Ridon na bukas sila sakali magbigay ng testimonya sa House Committee sina Senador Estrada at Villanueva. Pero nilinaw na hindi nila iimbitahan ang dalawang senador. We don't want to break interparliamentary courtesy, but they are free to go to the Infracom if they would want to. Para din ho, sila po yung magbigay ng kanila pong pahayag. Pero we will not break it. So sila na lang po yung magpasya kung gusto po nila magpunta o hindi. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Isang chairperson at 2 miyembro ang bubuo sa Independent Commission for Infrastructure na binuo sa bisa ng Executive Order 94 ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang po mga flood control project, kundi pati iba pang infrastructure project ang iniatas sa kanilang imbestigahan. Kasama rin ang pagrekomenda kung anong ihahaing reklamo. Prioridad ang imbestigasyon sa mga proyektong ipinatupad sa nakaraang 10 taon. At kabilang po sa kapangyarihan ng komisyon ang pagsasagawa ng mga hearing at mag-issue ng subpoena para sa testigo at mga dokumento. Kabilang po sa mga ebidensyang pwede nitong hilingin ang mga record ng imbestigasyon ng Senado at Kamara, gayon din ang record ng mga korte, pati na record ng mga bangko. Nasa kapangyarihan din itong magrekomenda sa kaukulang mga otoridad na mag-issue ng whole departure order at pagpapauwi ng mga nasa ibang bansa. Gayon din ang pag-freeze o pagkuha ng pera at ari-arian na posibleng may kinalaman sa anomalya. Pwede rin itong irekomenda ang preventive suspension laban sa mga opisyal ng gobyerno. May kaukulang disciplinary action ng opisyal ng gobyerno na hindi susunod sa subpoena ng walang katanggap-tanggap na dahilan. At meron din pong legal na pananagutan ang pribadong individual na hindi susunod sa subpoena. Inutusan din pong tumulong sa Independent Commission ng DOJ, DPWH, DILG, PNP at iba pang ahensya sa ehekutibo. Samantala, iniimbestigahan ngayon kung kanino nagpunta at sino ang kinausap ng umano'y kinatawa ng isang construction company na sumadya sa Senado noong August 19. Git ni Senator Ping Lacson, walang sisinuhin ang Senate Blue Ribbon Committee. May masagasaan mang kapwa mambabatas ang investigasyon. Saksi, si Ian Cruz. Masagasaan na raw kung sino ang dapat masagasaan. Yan ang tugon ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa posibilidad na baka mambabatas ang mahagip sa paghahanap ng nag-insert umano ng mga item sa 2025 national budget. Isa sa inaasahang ipapatawag sa susunod na pagdinig sa Huwebes, si Engineer Bryce Hernandez, na naunang isiniwalat sa pagdinig sa Kamara na may 355 million pesos na ibinaba umanong proyekto si Senador Jinggoy Estrada sa Bulacan at 30% umano ang SOP o kickback niya rito. Sagot dito ni Estrada. Wala kayong tatanda ng paano I don't know. Sa dami ng mga mayors, mga governors, mga konsehal na humihingi sa akin ng mga project, lahat pinaubaya ko na lang. Binibigay ko na lang sa mga staff ko para sila nang magbigay sa mga
sa mga mayors. Ayon naman kay Lacson, may nakita nga silang insertion sa 2025 budget na 355 million pesos. May proyekto nga raw na na-award mula sa nasabing pondo nitong Mayo lang. Pinacheck ko agad sa General Appropriations Act kung meron bang insertion na nagkakahalaga ng 355 million pesos na intended para sa Bulacan. And we found one. Meron talaga insertion na wala sa House version, pero lumabas ito do sa after BICAM. So maliwanag na either sa Senate version or sa BICAM yun na insert. Aminado si Senador Ping Lacson, walang record na mga kasama ang posibleng nagsingit ng mga items sa 2025 national budget. Mahirap man daw ang trabaho, hahanapin daw nila kung sino-sino ang mga ito. Isa pang iniimbestigahan ng pagpunta umano ng kinatawan ng WJ Construction sa Senado noong August 19. Kailangan daw malaman kung kanino nagpunta at sino ang kinausap ng kinatawan sa Senado noong araw na yon. Sinisika pa naming makuha ang panig ng WJ Construction. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya, para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador. Naungkat ang pangalan ng WJ Construction sa testimonya ni Hernandez sa Kamara noong Martes, kaugnay sa pagde-deliver umano ng anyay obligasyon para sa proyektong ibinigay ni nooy Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. This was way back 2022, the time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. Who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. Sabi noon ni Estrada, wala siyang staff na Beng Ramos, pero meron daw itong kapangalang staff ng Senate Blue Ribbon Committee. Inilipat na raw ang nasabing casual employee sa isang departamento, ani Lacson. Inimbestigahan siya actually ngayon. Meron siyang parang explanation at napag-explain siya ng... wala pa akong update, pero yun ang huling usap namin ni Secretary General, Secretary Bantu. For humanitarian reasons, sabi ko, medyo dahan-dahan din tayo. Samantala, kinukonsidera na rin daw ng Blue Ribbon Committee na ipatawag ang dating pinuno ng Senate Finance Committee na si dating Senadora Grace Poe. Interparliamentary courtesy, si Senator Grace Poe, para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 billion na yun. Kasi establish na natin na sa either sa Senate version or sa bicameral, sa BICAM, lumabas bigla yung, kasi wala sa NEP, wala rin sa GAB. Pagdating naman sa mga proyekto noong Duterte administration, pwede raw nilang tanungin si Senador Mark Villar na nooy kalihim ng DPWH. Senator Villar could be a very good resource person, at the same time, member of the panel. You know, he can share. He's free to share his whatever he thinks or he knows about what happened from 2016 to 2022. Sa nakita ko, very, very, very active ang bank accounts ng Diskaya Couple simula ng 2015, 2016, tapos naging active uling sobra 2025. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Arestado po ang dalawang Israeli national at mga Pilipinong kasabot nila dahil sa foreign exchange trading scam. Saksi, si John Consulta, exclusive.
Diyan lang. Upo. Hindi nila kapalag ang dalawang Israeli national at ilang Pilipino nang maaktuhan habang abala sa kanilang pang-i-scam sa isang apartment unit sa Angeles, Pampanga. Upo. Nakabukas pa ang mga computer na ginagamit ng grupo para sa kanilang forex trading scam. Karamihan sa mga biktima nasa ibang bansa. Itong grupo na ito, isa din sa nag-viral dati sa Cebu kung saan nahack yung kanilang CCTV at nakunan nga yung activity sa loob nitong mga scammers na to. Sa una ay bebentahan kanila or aalukin kanila ng mentoring na para matuto ka ng forex trading. So pag nahook ka na doon, papadalahan kanila ng link or ng malware upang makontrol nila yung account mo at sa paraan ngang yun ay maaari na nilang ma-hack yung mga bank accounts. Pero hindi pala dyan nagtatapos ang modus ng grupo dahil matapos malimas ang pera, kakausapin at kukumbinsihin ng mga Pilipinong kasabwat ang mga biktima para muling mapa-invest at makuhanan ng pera. Nakikipag-ugnayan tayo sa PNP-ACG upang magkaroon ng mas malaliman pa na investigasyon. Iko-coordinate din natin sa Canadian at sa Australian authorities na nakikipag-ugnayan din sa atin ngayon kasi napag-alaman nila na may mga biktima din sa kanilang bansa. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inaresto na nakapiit sa detention facility ng Bureau of Immigration sa Bikutan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Nagkasunog sa isang residential area sa Barangay Ususan, Taguig City kanina hapon. Ayon sa BFP, umabot ang sunog sa ikatlong alarma. Isang babae na hirapang huminga ang nilapatan ng paon ng lunas. 40 pamilya ang naapektuhan sa sunog. Inaalam pa ang sanhi nito. Mahigit 900,000 pisong halaga ng cash, gadget at piyesa ng computer ang ninakaw mula sa isang computer shop sa Quezon City. At sa Pasig naman, isang pulis ang nabiktima ng bukas kotse. Saksi, si Emil Sumangit. Agad pinadapa ang suspect sa pagnanakaw ng automatic rifle ng pulis sa Pasig City. Bago maaresto, dinistrong ka ng suspect ang likurang bintana ng nakaparadang passenger van ng biktima sa barangay Bagong Ilog. Kabilang sa kanyang tinangay ang service rifle ng isang pulis na tinatawag na Galil na may halagang higit 100,000 piso. Sapul din sa CCTV ang pagtakas ng suspect habang bit-bit ang baril na nakabalot sa tela. Sa pinaradahan po niya ay wala po tayong nakuha ang mga CCTV. No? Pero along the way po, sa mga pangalawang kanto na may nakuha tayong CCTV, pina-identify natin sa biktima yung tela kung nakikilala niya to at kinumpirma niya na yun nga yung kanyang nawawalang mga gamit. Sumabit pa ang suspect sa jeep at bumiyahe Pamandaluyong at Taguig kung saan siya nakatira. Kinabukasan, ibinenta ng suspect ang baril sa halagang 40,000 piso. Binibenta po niya ito sa halagang 40,000 lamang. Pumayag po yung ating suspect na may kapag-meet up sa ating confidential informant. Hindi nagbigay ng pahayag ang suspect na nasangkot na pala sa iba pang kaso. Sa Quezon City, nahulikam ang lalaking yan na nagbukas sa padlock ng isang roll-up door ng computer store sa barangay Greater Lagro. Pagkapasok ng suspect, agad din niyang pinutol ang kuha ng CCTV at tuluyan na rin tinangay ang ilang laptop at computer parts na may halagang mahigit 500,000 piso. Tinangay rin niya ang mahigit 300,000 pisong cash. Base sa investigasyon ng pulisya, may kasabwat din ang suspect. Sa follow-up operation sa Bulacan at Quezon City, magkahibalay na naaresto ang dalawang suspect na aminado sa nagawang krimen. Isa sa kanila natuklasang dating empleyado ng computer store at karera-sign lamang nung nakaraang 3 buwan. May nilang ako ng tawad po sa kanila. Hindi ko naman totally intention na nakawan talaga sila. Pero kayo po gumawa nun? Opo. Bakit nyo po ginawa yun? Ano lang din po sana sa pera. Sumama lang talaga ako. Anong gagawin nyo dun sa mga ninakaw nyo? Bibenta dapat sana. Nakaharap sila sa reklamong robbery. Nahulikam din ang pagtangay ng tricycle sa barangay San Isidro, Antipolo City. Ang lalaking yan na nakasuot na t-shirt kapansin-pansin na pabalik-balik sa paglalakad. Maya-maya pa, bigla niyang tinangay ang isang tricycle na nakaparada sa gilid ng kalsada. Iniwan po niya yung kanyang susi sa ignition ng tricycle without anyone looking after it. Doon sa kanyang, so unattended yung tricycle. So after few minutes, 15 minutes, pagbalik po ng biktima,
sa area kung saan ipinark niya po yung tricycle, ay nawawala na po yung kanyang tricycle. Matapos ang 12 oras, arestado ang suspect sa isang gas station dahil sa sumbong ng may-ari ng tricycle. Depensa ng suspect, inutusan lang umano siya. Allegedly ay inutusan itong ating suspect ng kakilala niya na dalhin doon yung tricycle na sinasabing pagmamay-ari ng kanyang kakilala. So yun, naalibay niya po yun. Yun po, pasensya ka na. Pasensya ka na po sa may-ari ng tricycle. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi. Mahigit 200 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana o kush ang naharang sa NAIA Terminal 3. Nasabat ito ng Bureau of Customs NAIA. Ayon sa mga otoridad, nakasilid ang kush sa 6 na maleta na pagmamayari ng 2 Pilipinong galing Bangkok, Thailand. Na-turn over na sa PIDEA ang mga kontrabando, gayon din ang mga suspect. Itinutuloy itong pinakamalaking nasabat na kush ng BOC NAIA. Pinaghahandaan ng iba't ibang grupo at maging ng mga otoridad ang malawakang protestang ikinakasa bilang pagkondina sa katiwalian sa gobyerno. Ang isang grupo naman ng mga negosyante na babahala sa posibleng epekto ng isyu ng katiwalian sa pagpapautang ng mga dayuhang institusyon sa Pilipinas. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mismong sa harap ng tanggapan ng Bulacan 1st District Engineering Office ang protesta ng mga estudyante mula sa isang universidad. Sa DPWH Bulacan 1st District Engineering pareho nagsilbi sina Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez na parehong ginisa sa mga pagdinig dahil sa pagkakasangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Mahiya naman po kayo. Kadiring kurakot! Sa EDSA naman, iba't ibang grupo rin ang nagtipon para kondenahin ang korupsyon. Layo nilang hilingin ang agarang pagbuo ng Independent Commission para imbestigahan ang flood control projects at paglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga sangkot sa issue. Hindi po pwedeng ang pinaka-guilty sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman. Sana may kasuhan, sana may makulong. Ayon sa NCRPO, may mga ikinakasang protesta sa EDSA Shrine at sa People Power Monument bilang bahagi ng mga pagkilos bukas at sa Sabado. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Kabilang po dito ang Menjola, Batasan, Senado at EDSA Shrine. Hindi naman daw inaasahan ng DILG na mangyayari sa Pilipinas ang karahasan sa mga protesta sa Nepal at Indonesia. Pero handa raw ang DILG at PNP sa anumang mangyayari. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. We understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of. Ngayong inaantabayanan kung sino-sino ang magiging bahagi ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control at iba pang infrastructure projects, gumugulong din ang investigasyon ng ibang ahensya. Ang Commission on Audit, ibibigay sa Independent Commission ang special audit report nito sa mga proyekto ng ilang kontraktor na nauna na nilang isinumite sa Ombudsman. Ang BIR may tax fraud audit sa mga pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na top 15 contractors na naka-corner ng flood control projects. Iniimbestigahan din daw ng BIR ang posibleng tax liabilities o di nabayarang buwis ng mga kawani ng DPWH at iba pang kawani na binanggit sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Ang issue ng katiwalian sa bansa, tinututukan din ng mga dayuhang investor na pwede raw magdalawang isip ngayon ayon sa isang ekonomista. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back. Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Tingin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung hindi mareresolba ang isyu ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, pwede ring maghinay-hinay ang mga dayuhang institusyon na nagpapautang sa Pilipinas. They're careful also na kung ganito ang lumalabas yung pera nila, hindi naman na properly used.
for the project. Ang pinaka talagang dismaya kami, the staggering amount. You can imagine how much can be done with those billions of pesos. You could actually build a new city. Una na rito, ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang sa Pilipinas ng 28 billion pesos para sa pagpapatayo ng tulay dahil sa issue ng katiwalian. Pero ayon sa Finance Department, bagamat ang inisyal na pagmumulan dapat ng pondo ay South Korea, noong 2024 pa naghanap ng ibang mapagkukunan matapos di magkasundo sa ilang specification. Sa France na raw nakikipagnegosasyon ng gobyerno kaugnay sa proyekto. Sabi ng mga eksperto, apektado rin ng issue ang buhay ng mga Pilipino, partikular ang mahihirap na nadedehado sa paglustay ng pondo ng bayan. Sa lawak at tindi ng katiwalian na ito, at hindi naman naniniwala ang mga mamamayan na yung mga kontratista lamang ang isip at nakapagpatupad ng mga ganitong proyekto na punong-puno ng katiwalian. Makabubutian nila kung maipapakita ng gobyerno na may mapaparusahan. The PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH. Some of the former or maybe incumbent people working for DPWH, they went to casino na they lost almost 1 billion nga eh. We'll have to do the money trail. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sisilipin na rin ng Anti-Money Laundering Council ang mga kasino. Kasunod po ito ng mga ibinulgar ni Senator Ping Lacson tungkol sa tinaguriang BGC Boys na kinabibilangan ng mga DPWH engineer na sangkot sa issue ng flood control projects. Saksi, si Maki Pulido. Sa privilege speech ni Senator Ping Lacson, duda niya hindi lang nagsusugal sa kasino ang mga binansagan niyang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Apat dito, mga naging opisyal ng DPWH Bulacan. Maaari, sabi niya na naglo-launder ang mga ito ng pera o nililinis ang perang nakamal mula sa mga flood control project. Sa kanyang pagsasaliksik sa loob ng mahigit 2 taon mula 2023, mahigit 2 bilyong piso ang cash na pinapalitan ng chip sa kasino ng BGC Boys. Baka naman money laundering scheme. May report kami at ito ay aming pang binabalidate na peke lang ang pagdeklara nilang panalo. How so? Magpapalit ng cash into casino chips. Pero pag natalo ng kaunti, pupunta sa cashier para mag-cash out at ideklarang panalo ang pinagpalitan nilang chips. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, isa ito sa mga paraan para linisin ang itinuturing na maruming pera dahil galing sa korupsyon o krimen. Binibili po nila yung chips and then they engage in minimal play. Sometimes walang laro. And then these launderers cashes out yung mga chips po na yun. The funds can be presented as legitimate gambling winnings. Kaya isa raw ang mga kasino sa covered institutions. Ibig sabihin, may mga regulasyong dapat silang sundin tulad ng pag-report sa AMLC kung may transaksyon na 5 million pesos o higit pa. Red flag o dapat na ring i-report sa AMLC kung masyadong malaki ang halagang pinapalitan. Kailangan nga raw may valid ID na ipresenta at may certificate of winning mula sa kasino para matiyak na totoong galing sa panalo ang casino chips na i-convert na sa cash. Matapos ang pagbubulgar ni Lacson, sabi ng AMLC, iimbestigahan nila ang mga kasino. Nagkalaki po yun na penalty under our rules of administrative cases against covered persons. May table of penalties po yun. Depende po sa possible na violation na makikita namin. Iniimbestigahan na rin ng AMLC ang mga personalidad na nadidikit sa mga questionabling flood control project, mga opisyal ng gobyerno, construction companies, pati na mga kaanak nila. Kasama rin po yung mga nabanggit na mga pangalan. Alam naman po natin yung laundering of funds, even corruption can extend even to associates or family members of
those involved in corruption. Kaya lumalawak po siya. Tapos initial finding namin, napakaraming bank accounts, napakaraming properties, whether real or personal properties. Tinitiyak ng AMLC kasunod ng kanilang investigasyon ang paghingi sa Court of Appeals ng freeze order para hindi magalaw ng mga nagsabwatan sa korupsyon ng flood control projects ang ninakaw nilang pera. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Patay isang estudyante matapos tangayin ng agos sa kanal sa kasagsagan ng ulan sa Iligan City. May naitala namang pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang probinsya dahil sa masamang panahon. Ating saksihan. Biglang rumagasa ang tubig mula sa ilog sa Barangay Pakuan sa La Libertad, Negros Oriental kahapon. Sa lakas ng agos, umapaw ang tubig sa spillway kaya stranded ang mga residente. Pero ang iba, sinuong ang ragasa para lang makatawid. Ayon sa isang kagawad, nagulat sila sa biglang pagbaha dahil wala namang ulan doon. Wala ring ulan pero lumakas din ang agos sa Kalaksaan River sa lungsod ng Gihulngan. Sa Iligan City, wala nang buhay ng matagpuan ang estudyanteng 9 na taong gulang sa Barangay Tubod kanina. Matapos siyang mawala ng maanod ng tubig sa gitna ng pag-ulan kahapon. Ayon sa kanyang guro, pauwi na ang estudyante nang mangyari ang insidente. Sabi ng ilang residente, nadulas at nahulog sa kanilang bata pero hindi siya agad nasagip. Nagmistulang ilog naman ang ilang kalsada sa Barangay Caridad sa Lambayong Sultan Kudarat dahil sa pagbaha. Stranded naman sa Isulan-Kulaman Highway ang mga motorista kaninang pasado alas 6 ng gabi. Humambalang kasi sa daan ang mga lupa at bato dahil sa pagguho kasunod ng malakas na ulan. Tumawag na sila sa mga otoridad para makapagsagawa ng clearing operation. Nakaranas din ng malakas na pag-ulan kanina sa Coronadal City. Halos zero visibility naman ang naranasan dahil sa malakas na ulan sa ilang bahagi ng Cotabato. Sa NLEX, nakuha na ng makapal at maitim na ulap kaninang hapon. Maya-maya, sinundan na yan ng malakas na buhos ng ulan. Naranasan din ang malakas na ulan sa Quezon City kaninang hapon. Kasabay nito, agad na tumaas ang baha sa may Maria Clara Street, corner Araneta Avenue. Naperwisyo roon ang mga pedestrian at mga motorista na ang ilan ay di nakausad sa takot na tumirik ang sasakyan. Ang iba naman, lakas loob ng nilusong ang baha. Umabot ang mahigit 1 oras bago tuluyang humupa ang tubig sa kalsada. Ayon sa Pag-asa, na-dissipate o nalusaw na ang binabantayang low pressure area malapit sa Quezon Province kahapon. Pero may bagong LPA na nabuo at huling namataan kaninang hapon sa layong 980 kilometers sa silangan ng Southern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo sa ngayon. Pero lalapit o tatawid ito sa Eastern Visayas o Northern Mindanao simula sa weekend. Ngayon pa lang ramdam na ang epekto ng buntot o trough nito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Maghahain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa plano ng China na magtayo ng nature reserve sa Bajo de Masinloc. Saksi, si JP Soriano. Saktong 1 buwan na mula nang magbanggaan ang 2 barko ng China. Habang hinahabol ang barko ng Pilipinas na magdadala ng ayuda sa mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc. Ang China may ginagawa na namang panibagong hakbang sa lugar. Kahapon inanunsyo ng kanilang state media na inaprubahan ng China State Council ang pagtatatag ng isaan nilang Nature Reserve sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at bahagi ng West Philippine Sea. Ito raw ay para mapanatilian nila ang diversity, stability at sustainability ng lugar. Nagpadala rin ng karagdagang pahayag ang Chinese Embassy sa Pilipinas pero nasa wikang Mandarin at wala pa raw available na English version sa ngayon. Mariing inalmahan ng Foreign Affairs Department ang anilay walang basihang pagtatayo ng nature reserve. The Philippines will be issuing a formal diplomatic protest against this illegitimate and unlawful action by China, as it clearly infringes upon the rights and interests of the Philippines in accordance with international law. The Philippines, likewise, has the exclusive authority
to establish environmental protection areas over its territory and relevant maritime zones. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang na ang Baho de Masinloc, dahil bahagi raw ito ng kanilang 9 o 10 dash line historical map. Pero ibinasura na yan ng 2016 Arbitral Tribunal. The Philippines urges China to respect the sovereignty and jurisdiction of the Philippines over Baho de Masinloc, refrain from enforcing and immediately withdraw its State Council issuance, and comply with its obligations under international law. Ipoprotesta man ng gobyerno ng Pilipinas ang anunsyo ng China na maglalagay sila ng nature reserve sa Baho de Masinloc, tingin ng isang maritime law expert. Tila paraan ito ng China para mas mapalawak pa ang kanilang kontrol sa Scarborough Shoal na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon pa sa isang maritime affairs expert, kahalintulad sa pagdedeklara halimbawa ng Pilipinas sa Tubataha Reefs Natural Park, paraan niya ito ng China para gawing lehitimo ang pagpigil sa mga mangingisda mula sa Pilipinas at ibang bansa na makapasok sa Scarborough Shoal. Ang pinapalabas nila ngayon ay environment protection. Katawa-katawa na naman yon, no? Kasi sila lang naman ang sumira ng buong bahura na yon. Sakaling meron silang huhulihin sa ating mga tao, ng mga fishermen natin, gagawin nilang basihan yan para siguro dalhin sila sa korte sa China at patawan ng parusa. Cover lang yan para sa isang mas maitim na objective. Sa tingin ng National Security Council, ang galawang ito ng China ay malinaw nilang paghahanda sa kalaunang pananakop sa lugar. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, nagsagawa ng operasyon kontra online gambling ang QCPD, PCSO at DICT sa Quezon City ngayong gabi. Wala nang kaukulang lisensya ang mga inarestong operator. At saksi live, si Jimmy Santos. Jimmy? PIA inaresto ang ilang individual na nasa likod umano ng pag-ooperate ng illegal na online gambling dito sa Quezon City ngayong gabi. Nahuli ng pinagsanib na puwersa ng PCSO, Quezon City Police District at Department of Information and Communications Technology, Cybercrime Investigation and Coordinating Council Center o DICT-CICC. Ang ilang individual na nag-ooperate ng umano'y illegal, walang kaukulang authority at lisensya. Ayon sa PCSO, July 14 nang matapos ang authority to operate ng kanilang dating STL operator. Pero sa kabila ng kawalan ng lisensya at authority to operate, patuloy raw itong nagpapataya online gamit pa raw ang kanilang logo at pangalan. Kaya naman daw lumapit na sila sa DICT-CICC para maaksyonan. Kabilang sa mga nakumpiska ang ilang parapernalya na panaya, cellphones, pera at iba pang gamit na ginagamit sa kanilang operasyon. Malaki raw ang halagang nawawala sa kabanang bayan sa mga ilegal na operasyon tulad ng operasyon ng kanilang nahuli ngayong gabi. Maaring maapektuhan din daw ang mga binibigay na serbisyo ng PCSO tulad ng kanilang binibigay na mga medical assistance sa charity. Pinag-aaralan na ng mga otoridad ang mas malawak pang kaso na isasampa laban sa mga suspect, habang patuloy na pinaalalahanan ng publiko na huwag sumuporta sa mga ganitong ilegal na aktibidad na posibleng magdulot ng malawakang panloloko at pagkasira ng kabuhayan. PIA ayon sa mga naarestong individual, teller lamang daw sila sa mga outlet na inoperate ngayong gabi. At ang pagkakaalam daw nila, nasa proseso na raw ng pagre-renew ng lisensya ang mga may-ari nito. At live sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Hindi na umano nakakaalala ng mga kaganapan, lugar, oras o maging miyembro ng kanyang pamilya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakasaad po ito sa apela ng Lead Defense Counsel ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC na i-adjourn indefinitely ang mga proceeding. Ayon pa kay Attorney Kaufman, hindi umano maproseso ng dating Pangulo kung bakit siya nakadetine. Dahil daw sa kondisyon ni Duterte, wala siyang maitulong sa kanyang depensa. Nakatakda dapat sa September 23 ang confirmation of charges ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC. Nahaharap ang dating Pangulo sa reklamong crimes against humanity kaugnay ng kanyang war on drugs.
Inilunsad ng Interior Department ang Unified 911 Emergency Hotline System para sa buong bansa. Ang target ngayon ng gobyerno, makarating ang tulong sa loob ng 5 hanggang 8 minuto. Saksi, si JP Soriano. Kasagsagan ng COVID-19 pandemic, nasubok sa Pilipinas ang kahalagahan ng isang mabilis na pagsaklolo sa isang emergency response. Pangkaraniwan ng tunog noon ang sirena ng ambulansya at pulisya. May pandemya o wala, mahalaga ang may matatawagan kapag may emergency. Kung dati 35 local government units o LGU lang ang may sariling emergency hotline numbers, ngayon, iisang numero na lang ang tatawagan sa oras ng emergency sa buong bansa. Ito ang Unified 911 System Call Center. Toll-free o libreng tawagan gamit ang cellphone o landline. Ngayong September 11 o 9/11, formal itong inilunsad ng DILG. Ang Unified 911 System Call Center sa Maynila, masusundan daw ng 7 pang main call center sa iba't iba pang panig ng Pilipinas. Kung saan ka nanggagaling, kung may emergency sa sunog, sa health, sa suspicious activity, flooding, lahat yan, isang number na lang tatawagan. At kung nasaan kayo, pagdating pag full blast na siya, kung ano ang lingwahe nyo sa lugar nyo, ayun rin ang sagot sa inyo. Sa susunod na 120 days, magkakaroon ng bawat Unified 911 System Call Center ng 240 na aktibong call center agents. Sila ang magdidispatch ng emergency response mula sa PNP, BFP, DILG at iba pang specified response team. Ang target namin is 5 minutes, pero siyempre may mga lugar na mahirap marating. Maraming mga lugar na ganyan. Pero eventually, at full blast, we expect that kung Metro Manila less than 5 minutes, kung provinces mga 8 minutes. Ngayong araw hanggang hapon, nasa 58,000 calls daw ang natanggap ng Unified 911 System Call Center. Pero 60% daw dito, bogus o peking emergency calls. Ang iba, prank o nanloloko lang. Babala ng DILG, may technology na ang Unified 911 System Call Center para ma-detect ang numerong gamit. Kaya itong i-block at hindi pansinin sa mga susunod na tawag. Sa mga nagbo-bogus call dito sa 911, baka pagsisihan niyo yun sa dulo dahil kung kayo may tunay na emergency, baka hindi na kayo puntahan. Hindi na tatanggapin ang tawag niyo. So huwag niyo nang subukan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Injured ngayon si Micael Daes matapos maglaro ng basketball. Ang kwento ni Micael, nagkaroon siya ng injury sa kanyang Achilles tendon dahil sa maling pagbagsak ng kanyang paa sa gitna ng laro. Unang beses niya raw itong nagkaroon ng sports-related injury kung saan kinailangan siyang operahan. In good spirits naman daw ang aktor at nakafocus muna raw siya sa pagpapagaling hanggang sa makalakad ulit kasabay ng kanyang anak na si Leon. Ilang Kapuso stars ang nagpaabot ng Get Well Soon messages para kay Micael. Malaparaiso, ang ganda ng isla ng Malapascua sa Cebu. Nakabibighani ang puting buhangin at ang klaro o malinaw nitong tubig. At sa mga trip mag-island hopping, baka ito na ang perfect time dahil off-season at hindi gaanong tagsa ang mga tao. Pwede mag-swimming o snorkeling, depende sa kung anong inyong gusto. At hindi rin mawawala syempre ang food trip. Bumubuhos naman ang ganda ng Tanap Avis Falls sa Burgos, Ilocos Norte. May iba't ibang rock formation na dinadaluyan ng malakristal sa linaw na tubig. Presko at punong-puno ng puno sa lugar. Nasa 20 minuto lang ang biyahe mula sa bayan. Mga Kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga Kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.